Kung magmamahal ka, dapat laging may kasamang tiwala. Kasi kung di ka magtitiwala sa taong mamahalin mo, hindi magtatagal ang pagsasama nyo. Kaya dapat magtiwala ka. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa sobrang lakas ng kulog at kidlat, akala ko magugunaw ng mundo. Nagising talaga ako sa mahimbing na tulog ko, tapos tumakbo na ako papalabas sa silid ko sa sobrang takot. Grabe talaga yun. Akala ko katapusan ko na. Nabitbit ko tuloy yung unan at kumot ko sa labas. Tapos eto, natulala ako saglit. At nang matauhan ako, hala, bakit andito si Daddy David? Habang bumabalik ang kaluluwa ko sa katawan ko, eto, nakita ko si Benji na pinagtatawanan ako. Kasi naman, umiwalay talaga yung kaluluwa ko sa lakas ng kulog at kidlat. Pero, teka, bakit andito si Daddy David? At ayan, umuulan na naman ng napakalakas. Kaya ito, inutusan ako ni Papa na magtimpla ng kape. Agad naman ako nagtimpla para kay Benji at kay Daddy David. At dahil tinawanan ako ni Benji, di ko nilagyan ng creamer yung sa kanya. Kaya lang, nung ihahatid ko na yung kape, napatitig talaga ako sa suot ni Daddy David. Kasi naman, nakaboxer lang siya. Tapos, nakabuka ka pa. Kaya ayun, medyo nakikita ko yung ulo ng bata. Bakit ba kasi ganun ang suot niya? Napapatingin tuloy ako. Kaya ito, matapos kong maihatid ang kape, tinulungan ko na si tatay na magluto. Papa, bakit ang dami ng niluluto mo? Anak, malakas ang ulan. Dito ko na pakakainin si Benji at yung tatay niya. Napangiti ako dahil sa sinabi ni Papa. Ibig sabihin, makikita ko pa ng matagal si Daddy David. Kaya naman, tumulong na talaga ako sa pagluluto. Papa, ako na dyan. Ituro mo na lang sa akin ang gagawin ko. Wika ko kay Papa na agad namang ibinigay sa akin ng sandok. Anak, okay ka lang? May lagnat ka ba? Masama bang pakiramdam mo? Papa, turuan mo na ako magluto. Para kapag nag-asawa na ako maalam na ako. Anak, mag-aasawa ka na baga? Papa, siyempre hindi pa. Pero turuan mo na ako. Ayoko namang tumanda na walang alam sa pagluluto. Okay. Sige. Madali lang yan, anak. Wika ni Papa na eto, itinuro na sa akin kung paano magluto. Nakakatuwa pala magluto. Sana magustuhan ni Daddy David. Para kapag nasa bahay niya ako, pwede ako magluto dun. Kaya ito, focus lang muna ako sa pagluluto.
At si Papa, nakabantay lang sa akin. Baka daw kasi mahirapan ako. Aba, Arturo, pwede ka na mag-asawa. Pero masarap kaya yan. Oy Benji, epal ka. Siyempre masarap to. Doon ka na nga sa sala. Nanggugulo ka lang dito eh. Anak, kapag kumulo yan, pwede nang patayin ng apoy. Sige, maiwan ko na muna kayong dalawa. At ayun, iniwan na kami ni Papa. Nagtungo siya sa sala at naririnig ko na nag-uusap sila dun. Kaya eto, naghihintay na lang ako na kumulo yung niluluto ko. Arturo, ikaw madaya ka. Bakit walang creamer yung kape ko? Tapos yung kay Papa meron. Pinagtawanan mo ko kanina eh. Pero Benji, parang di ata titigil ang ulan. Sobrang lakas eh. Arturo, kapag di tumigil ang ulan, tabi tayo matulog sa silid mo. Sayang, di ko dala yung toy ni Papa. Magagamit na sana natin yun. Oy, Benji, puro kakalukuhan. Tsaka balik mo na yun. Huwag mo nang gamitin. Baka mapagalitan ka pa talaga kapag nalaman ng Papa mo na kumuha ka sa toys niya. Arturo, ikaw kinokonsensya mo ko. Alam ko naman na gusto mo ding subukan yun. Benji, ayoko. Baka mamaya pati ako madamay sa kalokohan mo. Teka nga, nakulo na. Papatayin ko muna ang kalan. Kaya ito, pinatay ko na ang kalan at nilinisan namin ni Benji ang hapagkainan. At ayan, nakahain na. Kakain na lang talaga. Kaya naman, tinawag ko na si Papa. Papa, kakain na po. Wika ko. At ito, tatawagin ko din sana si Daddy David. Kaya lang, natigilan ako. Kasi naman, nakatingin siya sa akin. Nakatitig sa mga mata ko. Tapos, nakangiti siya na ewan ko ba. Biglang binalot ng kaba ang puso ko. Kaba na parang masaya, na magulo. David, tara na. Huwag ka na mahiya. Si Arturo nagluto ng hapunan. Gusto na yatang mag-asawa. Nako, siguradong masarap yan. Si Arturo pala ang nagluto eh. Wika ni Daddy David na eto, nang mapadaan sa tabi ko eh. Hinawakan bigla ang tenga ko. Nakiliti ako sa ginawa niya. Ewan ko ba? Basta, nakakakiliti yung paghawak niya sa tenga ko. Para akong naiihi sa ginawa niya. Tapos kinabahan ako. Ay naku. Pero, ang sarap. Parang gusto ko ulit na hawakan niya yung tenga ko. Nak, maupo ka na dito. Wika ni Papa. Kaya naman, naupo na ako. At nasa tapat ko si Daddy David. At bago kumain, nagdasal muna kami. Ako ang nagdasal, kaya nang matapos makapagdasal, kakain na kami. Kaya lang, bakit gano'n si Daddy David? Lagi siya nakatingin sa akin, tapos nakangiti lang siya palagi. Para akong matutunaw sa mga titig niya. Kaya ito, kinakabahan tuloy ako. Nasagi ko tuloy yung kutsara at tinidor sa plato ko. Kaya ito, nahulog sa sahig. Napunta pa sa ilalim ng lamesa. Nak, Arturo,
Gutom ka na ata. Sige na, pulutin mo na muna yung mga nahulog. Kaya ito, sumilip muna ako sa ilalim ng lamesa. At ayun, nakita ko na kaagad yung kutsara at tinidor. Kaya ito, kinuha ko na kaagad. Kaya lang, may isa pa ako nakita sa ilalim ng lamesa. Napatitig ako at hindi ko maalis ang tingin ko sa nakikita ko. Hala, bakit galit na galit yun? Pinagpapawisan tuloy ako. Gagi, sobrang laki. Nakakatakot. At bigla akong tinawag ni Papa. Kaya ito, nagmadali ako. Kaya lang nauntog pa ako sa lamesa. Nakakainis. Pero okay lang. May nakita naman ako sa ilalim eh. Bakit kasi ang iksi ng suot ni Daddy David? Pero parang di naman ata niya alam na nakita ko yun. Di naman siya nakatingin sa akin nung bumalik ako sa upuan ko. Kaya eto, habang kumakain kami, di mawala sa isip ko ang nakita ko. Sobrang laki talaga. Gagi. Baka mapanaginipan ko yun ah. Paano kung maghulog ulit ako ng kutsara?